Bakit muling umingay ang usapan tungkol sa mga XRP price predictions ngayon? Yan, dito po sa mundo ng crypto, may isang bagay na paulit-ulit nating nakikita. At ito ay ang malalakas na presyo na sinasabi bago mangyari ang isang malaking event. Sa kaso po ng XRP, matagal na nating hinihintay ang spot ETF launches. Kaya natural lang na tumaas ang expectations. Bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na ang ganitong hype ay madalas nauuna kaysa sa aktual na epekto sa market. Sa mga nakarang buwan, sa XRP ay patuloy na dumaranas ng bearish pressure kahit marami pong nagsasabing malapit na ang breakout. Ngayon, matapos pong ma-launch ang mga ETF, bumalik ang tanong, bakit hindi tumugma ang presyo sa mga matatapang na hula? At dito po nagsimula ang matinding batikos laban sa ilang kilalang mga figures sa XRP community. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, ano nga ba ang eksaktong presyo na inasahan ni Jake Claver para kay XRP? Sa isa pong video dito na inilatag ni Jake Claver, ang kanyang inilatag po niya ang kanyang bullish na pananaw tungkol kay XRP. Ayon sa kanya, kapag na-launch po ang mga ETF, ang presyong $10 hanggang $13 ay magiging very reasonable. Hindi pa siya dito nagtapos dahil sinabi rin niya na posible ang $20 hanggang $25 bago po matapos ang taong ito. Ang mahalagang punto po rito ay malinaw niyang sinabi na ang projection na ito ay base lamang sa ETF-driven liquidity. Ibig sabihin wala pang ibang catalyst sa computation. Noong panahong iyon, sa XRP ay nasa paligid lamang ng $2. Kaya malinaw na aggressive ang target. Para po sa maraming investors, ito po ay nagbigay ng matinding excitement at mataas na expectations. Ngayon ay bakit po ba naniwala ang marami na ETF ang magiging pangunahing catalyst ng XRP? Kung babalikan po natin ang nangyari sa Bitcoin ETF, makikita natin kung bakit maraming naniwala kay Claver. Nang pumasok po ang institutional capital, mabilis na nagbago ang supply at saka demand dynamics. Kaya marami pong XRP holders ang umasa na mauulit ito. Ang ideya po ay simple. ETF equals massive inflows. At massive inflows equals higher price. Bilang isang crypto enthusiast, malaga pong tandaan natin na hindi lahat ng crypto ay pareho ang liquidity structure at saka market depth. Sa XRP ay may malaking circulating supply at matagal nang umiikot sa market. Kaya kahit may mga ETF, hindi po automatic na mangyayari ang kanyang explosive move. Ngunit sa gitna po ng hype, madalas nakakalimutan ang ganitong detalye. Ano naman po ang aktual na nangyari matapos pong ma-launch ang XRP ETF? Matapos po ang mga ETF launches, inaasahan ng marami ang biglaang pag-akyat ng XRP. Ngunit ang realidad ay ibang-iba. Sa halip na umakyat, nanatili si XRP malapit sa $2 na price level. Hindi po niya nagawang magpakita ng malakas na follow-through move. Ayon po kay Leverett-Wild, malinaw na hindi po pumasok ang inaasahang liquidity wave. Sinabi niya, XRP is just $2 per coin. At binigyang diin na kahit live na ang mga ETF, walang dramatic change. Para sa kanya, ang presyo ay malinaw na ebidensya na mali ang forecast. Ang market ay hindi po reaksyon ayon sa inaasahan ng bullish narrative. Ngayon ay bakit po ba tinawag ni Leverett-Wild na completely wrong ang prediction? Diretsahan po ang naging reaksyon ni Leverett-Wild. Para sa kanya, ang pagitan ng hula at aktwal na resulta ay sobrang laki. Hindi lang ito maliit na error, kundi isang malaking miss. Kapag malinaw po ang kondisyon tulad ng mga ETF launches at hindi pa rin gumalaw ang presyo, may problema sa assumption.
Bilang isang crypto enthusiast, mahalagang aminin natin kapag mali ang projection. Ayon po kay Redfield, hindi po sapat ang ETF narrative para itulak si XRP sa double-digit prices sa maikling panahon. Tinawag niya po itong completely wrong. Hindi para manira, kundi para ipakita ang kahalagahan ng realistic analysis. Dito po pumapasok ang accountability sa crypto space. Ano naman po ang implikasyon nito sa long-term XRP targets tulad ng $100 o $10,000? Hindi po dito nagtapos ang kritisismo ni Redfield. Tinanong niya kung paano pa dapat pagkatiwalaan ang mga $100 o $10,000 XRP predictions sa taong 2026. Kung ang near-term forecast ay bumagsak kahit malinaw ang catalyst, paano pa ang mas malalayong target? Mahalaga pong suriin natin ang track record ng isang prediction. Ang ganitong tanong ay hindi pang atake, kundi paalala na hindi lahat ng sinasabi online ay dapat paniwalaan. Sa crypto, marami pong projection ang nakabase sa hope or pag-asa kaysa sa data. At kapag nabigo ang mga short-term calls, natural lang na mas maging critical ang market sa susunod na mga hula o prediction. Ano naman po ang aral nito para sa atin bilang mga XRP holders? Para po sa atin, bilang mga XRP holders, malinaw po ang leksyon. Hindi po sapat na umasa sa isang event tulad ng ETF launch. Ang presyo ay resulta po ng maraming factors, kabilang ang liquidity, demand at saka macro conditions. Kaya bilang isang crypto enthusiast, palagi ko pong binibigyang diin na ang market ay hindi po sumusunod sa deadline ng mga influencers. Ang ganito pong episode ay paalala na suriin ang data, hindi lamang po ang confidence ng nagsasalita. Kapag masyado pong maganda ang pangako, mas dapat maging maingat. Sa huli, tayo po ang may hawak ng risk at bawat maling prediction ay may katumbas na opportunity para mas matuto at mas gumaling sa analysis. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Sa aking pananaw, ang nangyari po kay XRP ay isang classic example ng hype versus reality. Hindi ibig sabihin na walang future sa XRP. Ang ibig sabihin lang ay hindi sapat ang mga ETF bilang magic switch para sa presyo. Ang market ay mas komplikado kaysa sa isang catalyst lamang. Bilang mga traders at investors, mas mahalaga po sa atin ang probability-based thinking kaysa sa extreme targets. Ang kritisismo ni Redfield dito ay hindi para sirain ang community, kundi para ibalik tayo sa grounded analysis. Kung gusto po nating magtagumpay sa crypto, kailangan nating pakinggan ang data, kahit hindi ito tugma sa gusto nating marinig. Kaya dito po nagsisimula ang tunay na growth or paglago. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.